Nakuha ng dashcam na ito nung Martes sa Vargas Bridge papuntang C5 sa Pasig. Mabigat ang trapiko at isang lalaking senior citizen ang bumaba sa jeep. Dahan-dahan siyang tumawid nang biglang... Sa dami ng balita tungkol sa banggaan sa kalsada, malaking responsibilidad ang maging isang lisensyadong driver. Pero minsan, kahit may lisensya, hindi garantisadong mabuti ang ugali ng nagmamaneho. Alamin ang kwento ng kahabag-habag na senior citizen na biktima ng hit and run sa Pasig. Ma'am, mapasok ako sa trabaho, ma'am, bilang gardener doon sa subdivision. Ngayon, sa sobra traffic, pagdating din sa Vargas Bridge, halos hindi na mausad ang sasakyan eh. Tinitingnan ko relos ko 27 niya. Kung patuloy pa ako, maliliit na ako eh. Nangyaring banggaan sa Vargas Bridge sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Nagdesisyon si Tatay Rogelio na wag nang pumasok nung araw na yon, kaya bumaba na lang siya ng jeep. Nagtangka siyang tumawid ng kalsada. At dahil sa kanan niya inaasahang manggagaling ang mga sasakyan, bigla namang may sumulpot na isang pasaway na taxi sa kaliwa nito. Mapapansing nag-counterflow ang taxi habang humaharurot ng takbo. Sumalpok ang sasakyan kay Tatay Rogelio hanggang sa pumaibabaw na ang kaawawang matanda. Kitang-kita rin na matulin ang patakbo ng taxi driver base sa CCTV. Dumating sa bahay, gulat niya ako sa kanya eh. Sabi ko, ba't ang aga mo umuwi? Sa kanya. Sabi sa akin, kamuntik na daw siya mamatay. Nasagasaan daw po siya. Kaya, ang oras na yung sabi ko, pag nangyari sa'yo para na nasagasaan ka, wala kaming kaalam-alam. Malaking naging epekto nito kay Tatay Rogelio. Bukod sa iniinda nitong sakit sa katawan, pati ang kanyang nag-iisang pinagkukunan ng kabuhayan ay nawala. Sino nga ba ang driver ng taxi na nakasagasa kay Tatay? Sa barangay Kalumpang sa Marikina, isinuko ng may-ari ng taxi na si Ariel Season ang kanyang driver na nakabangga kay Tatay Rogelio. Siya ay si Jeremy Riquiron Tacmon, 39 years old. Sinamahan namin silang magharap-harap sa barangay para magkaaregluhan bago pa nito mapunta sa demandahan. Kailangang mabayaran si Tatay Rogelio ng danyos na katumbas ng ginastos nito sa ospital at gamot at mga araw-araw na hindi ito nakapasok. Ang driver, tumawad pa. Ang dapat sanang 30,000 pesos, ibinaba na lang ng kaawawang lolo sa 15,000 para lang magkasundo na. Di pa natapos at umilit pa si Jeremy para gawing 2 gives. Aba, daig pa ang pakikipagtawaran ng isda sa palengke. Hindi ko alam, tatay, kung saan pa ako magtungutang ng pera. Kalahatin muna, tay. Okay lang kayo, tay? Sige. Para wala na ano. Kuya, ano? Kasi bumabog na sa kera eh. Teka muna, siya na nga ang nakadisgrasya. Siya pa ang demanding? Nagkasundo sila sa danyos at sa 2 gives kada sahod. Naibigay na ang unang 7,500 pesos sa araw ng harapan. At nito lang October 16, pinagbigay alam sa atin na tumawad pa ng 2,000 ang ibibigay ng driver sa pangalawang bayad. First, medyo inis yung alibay ni Jeremy. Kasi parang hindi makatao yung sinasabi niya. Pero sa later on naman, napaliwanagan natin siya ng maayos at sa kanya yung obligasyon niya bilang isang driver at siya bilang isang naka-aksidente, naunawaan naman niya. Para makasiguro na nasa maayos na kondisyon at mabigyan ng tulong medikal, sinamahan na rin natin si Tatay Rogelio na magpatingin sa doktor. Isang neurologist sa De Los Santos Medical Hospital ang tumingin kay Tatay at nagbasa ng kanyang MRI. At dahil matagal na rin hindi nagpapacheck up ang asawa niyang si Nanay Maura, pinatingnan na rin natin siya kay Doc. Napag-alaman na may nararamdaman na pala siyang hindi pa nabibigyan ng solusyong medikal. Pinayuhan siya ni Dr. Jacqueline V. na magpasuri sa espesyalista dahil
posible may high blood pressure siya. Anong pwedeng gawin kung makakamit kayo ng aksidente o makaka-encounter kayo ng aksidente? Unang-una, kung ang tama ay sa ulo o walang malay yung tao, dapat hindi siya gagalawin. And then document what happened. Kasi importante yun para sa police report. Ako po si Michael Jude de la Cruz, 23 years old. Nung araw po na yun, around 7:15 AM, nung papasok po ako ng trabaho. Nasa tamang bike lane naman po ako, wala naman po akong nakainisan or nakagitgitan sa daan. May van po na bumangga sa akin. Tapos yung van po na yun, pinagsisigawan siya ng tao na dapat tumigil na kasi nakabangga ka nung nakabike. Pero yung ginawa niya po is dumiretso pa po siya. Sinubukan pa raw si Jude sa isang rider na pigilan ng utility van, ngunit tinangka niya ring banggain ito, kaya hindi niya na ito napigilan. Nagpatulong na rin si Jude sa kanyang amo. At kinagabihan ay sumuko na rin ang driver ng van na bumangga sa kanya. Nakita niya raw kasi ang insidenteng kinasasangkutan sa balita. Kaya nakiusap pa raw ang driver ng van na wala sanang media sa araw ng kanilang aregluhan. Pagbabatayan natin ang CCTV camera, talagang madadali itong driver dahil sinakop niya po yung bike lane area. Meron ang ating lungsod ng Las Piñas ay nagtalaga ng bike lane para sa ating mga siklista na ito hindi dapat sinasakop ng mga motorista. Sa paghagip sa kanya doon at siya'y na-aksidente at ang mahigit po dito yung kanyang pag-hit and run. Tinakbuhan niya po yung biktima. Dapat talaga the way we treat yung bike lane, isama mo na yung mga pedestrian lane, dapat talagang sagrado yung pagturing natin sa kanila. Hindi uniform yung standard natin sa bike lane. Merong mga bike lane na maluwag, makinis, pero marami ring bike lane na asikip, baku-bako. So yung mga ibang cyclists, they'd rather use the middle of the road. Dahil mas ma-aksidente sila kung gumilid sila dun sa bike lane. Kahit na may kapansanan, ay patuloy na sumasabak si Jude sa hamon ng buhay. Kasalukuyan siyang naninirahan sa bahay ng kanyang kuya, kasamang asawa at anak nito. Mula dito ay nagbabike siya papunta sa kanyang trabaho. Ulilang lubos na si Jude. Namatay ang kanyang ina nung bata pa lamang siya. Ang ama naman niya ay nagkaroon na ng sariling pamilya. Kasalukuyang hirap si Jude sa paglalakad. Mas maliit kasi ang kanyang isang paa. May isa pong time na wala na po akong makain talaga sa school. So yung ginawa ko po talaga, naglakas loob ako na lumapit na po talaga sa kaibigan. Tapos most of the times nung elementary ako, tinutokso ako. Siyempre po mahina po yung loob ko nun. Kumaga uwi ako iyakin, ganito mama, ba't ganito ganyan? Tinutokso nila ako, ba't iwad ako sa kanila, ba't ganito ako maglakad? Tapos as I grow up po, napag-aaralan po yun na ganun nga po yung nangyari. Tapos in-explain ko kay mama na napag-aralan ko. Ay, napag-aralan ko, ganito po yung nangyari sa akin talaga. Pero nung time na po na, ayun nga po, parang malapit na po siyang, kumbaga mawala ng hininga. Tinawag niyo po kaming magkakapatid na paisa-isa sa kwarto. Tapos may mga binilin po sa amin. Tapos doon ko na lang po nalaman yung totoong kwento na ganun po yung nangyari sa akin. Inuman niya po ako ng gamot nun. Buhay man po siya. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na proud po ako na siya yung naging nanay ko at mahal na mahal ko po siya despite nung ganun man po yung nalaman ko na ginawa niya sa akin. Hindi ko po ikakahiya sa kanya na o ikakahiya sa sarili ko na siya yung naging nanay ko kasi kahit na gusto niya akong ipalaglag, gumawa pa rin siya ng paraan, mabuhay lang ako ng maayos hanggang sa makakaya niya. Bilang isang PWD po, actually nakakapag-bike naman po ako talaga dati pa lang. Nung una po, hirap na hirap po ako gawa nung sa disability ko po. Pero nung nagporsige po talaga ako, sabi ko, wala naman palang mahirap pag dinadaan mo sa tiyaga as long as willing ka talagang matuto sa bagay na yun.